Bali, 1 taon at kalahati na rin yung nakakalipas na binigay sa amin tong sasakyan. Mazda 3 2005 model. So, yung kilometer na tinatakbo niya, nasa 350 plus na. So, bali, 18 years na to, itong sasakyan na to. Dun sa time na yon, may mga na-upgrade kami rito, may mabili kami mga accessories. Yun yung i-share ko ngayon sa inyo kung ano yung mga napalitan ko rito since nung binigay sa amin ito sa sasakyan. Simula ko sa labas, tapos sa loob. Yung sa labas niya, may tama siya sa gilid na medyo yung may mga gasgas, nakita na yung puti ng pintura kasi itim to so kitang-kita talaga yung gasgas niya. Yan bumili ako ng pintura, tapos yun ako lang nagpintura. Sumunod yung plate number niya, napansin ko yun, medyo maluwag. One time sinundo ko yung anak ko gabi, tapos pauwi na kami, tumawag niya asawa ko, tumawag sa kanya yung police kasi natitrace dito yung mga plate number na yung sasakyan na nakapangalan kanino. Yan, may mga record yung mga police. Yan, punta ako doon sa police station kasi nga may good Samaritan na pumulot, tapos dinala doon sa police station. So pinuntahan ko, nung nakita ko wala, nasagasaan, yun, wasak na yung plastic na holder niya, tapos yung pinaka metal na plate number UP, yun. So bumili na rin ako ng plate holder number. So ako na rin kumabit, gumawa ako ng paraan para maging stable siya. Yun, dito rin sa Taiwan, yung may bago rin sila na yung ETC o yung sa mga ano nila, yung sa highway toll gate, yun meron silang mga yun, electronic na na pagbayad dun sa toll. Ano pa, yan, bumili rin ako ng window visor, ayan, sa gilid doon sa mga bintana niya. Pinapalitan ko rin yung headlight. Bago siya pero hindi siya yung talagang original parts na Mazda. Ayan. Bumili rin ako ng antena. Kinakalawang na halos wala na. Yung mga plastic niya, durug-durug niya. Pinalitan ko siya ng antena rin na yung medyo, yung stick na antena. May nakita ulit ako dito sa Shopee, online. Bumili ako nung Shark. Ayan. So, pinalitan ko ulit siya ng Shark na antena. So, ngayon yung Shark na yung nakakabit. Dito naman sa loob, ang mga pinaka major upgrade dito is itong infotainment niya. So binili lang to nung asawa ko doon sa kakilala niya or bumibili ng mga salvage na gantong model, Mazda 3 2005. Siya na rin yung nagkabit. So ito Android to. Tapos meron din siyang sinama na reverse camera. Napakalaking tulong sa akin nun yung reverse camera, lalo bago ka lang magmaneho ng 4 wheels. Tapos pinakamalaking tulong din ito is yung GPS niya. Kasi dito sa Taiwan sa highway, kapag nagmamaneho ka, pag ang gamit ko is yung Google Map. Napakahirap kasi hindi mo alam kung saka exit, kasi minsan yung exit rito may dalawa pa siyang kalsada, hindi mo alam kung sa kaliwa o sa kanan ka papasok. So ito, ituturo ka niya kung saan ka dapat papasok na kalsada. Yan. So gamit ko to. Dito ito bago lang to. Ito nga, ka-upgrade ko lang nito. Dati ang gamit ko lang rin dito is yung Motoball na ginagamit ko sa scooter ko. So ngayon naisipang bumili nito, magnetic siya. So napaka-convenient gamitin kasi tanggal, tas dikit lang tanggal. So okay to. Yan. Ito yung gustong-gusto ko ngayon, pinaka-latest na upgrade ko. Tapos unang-una pa lang binili ko rito sa pinaka-loob din is dashcam. Kasi nga kapag beginner na driver ka, yun, mostly nag-aaral ka pa, yan, kailangan mo yung dashcam. Parang protection mo yan. Yan yung kakampi mo kung sakaling magkaroon ng aksidente. Yan, meron kang dashcam. Tapos ito is steering wheel cover. Ito yung tinatahi. So medyo malaki lang siya, medyo maluwag ng konti. Pero okay naman kasi bihira naman dito hawakan. Most dito ako nakahawak. Medyo maganda siya kasi medyo leather talaga siya. Tapos yun, tahi nga siya. Kasi yung luma nito, as in talagang wala na. Natanggal na yung mga pinaka balot ng manubela. So kailangan talagang palitan ng bago. Sa gearbox, yan, pininturahan ko rin to. Tinanggal ko to. Kasi nga medyo luma na, may mga gasgas. So tinanggal ko siya, pinag-aralan ko, nanood ako ng mga tutorial. Bumili rin ako ng mattings, yan. Mattings, pinalitan ko yung mattings niya. Yung mattings ngayon medyo okay. Yan, medyo maganda na ng konti. Tingnan. Medyo komportable na. Dito sa loob, ano pang binili ko? Ayun, pinalitan ko rin pala yung mga LED lights niya, yung dito, sa likod, plate number light, pinalitan ko rin yun. Tsaka yung sa trunk, yan, pinalitan ko rin yan. Pero dito sa gloves,
compartment, hindi ko na napinaldan. Dito sa side nito, nagdikit ako ng yung parang phone number para in case na nagpark ka ng alanganin, sandali ka lang naman, naalis ka. So pwede mong i-flash yung mo, phone number mo. And dito, pwede mo rin siyang i-hide kapag wala ka na. Dito siya nakalagay sa gilid. So yan yung mga nabago dito or mga pinalta namin dito na accessories, na mga parts. Next time, share ko sa inyo yung mga gastos, yung mga pinaltan pa namin na naggumastos kami ng medyo malaki. Like gulong. Yan, share ko sa inyo. Nagpapalit ako ng suspension. Tapos yung mga maintenance rito kung magkano. Share ko rin sa inyo yung gasolina na consume nito, yung kung magkano, tapos kung gaano tumatagal, kung ilan yung tinatakbo. Marami pa akong i-share sa inyo rito doon sa mga about kung may sasakyan ka dito sa Taiwan, kung magkano yung mga gastusin, lalo na kapag second hand. Ganito na yung sasakyan is 18 years old na. So doon sa mga merong second hand na sasakyan, kung meron kayong suggestion or comment, kasi nga bago rin lang ako sa four wheels, mostly scooter lang talaga ako. So napakalaki ng adjustment namin. Unang-una yung gastos. Ang maganda rin lang talaga is yung yung convenient. Parang nasa bahay na mayroong gulong. Kahit saan ka pumunta, yung pakiramdam mo nasa bahay kasi nakaupo ka, pwede kang makinig sa music. Kung malamig sa labas, pwede kang mag-heater. Kung mainit naman, pwede kang mag-aircon. Yan, pwede kang matulog, pwede kang mag-cellphone na hindi mo nagagawa sa scooter. Yun nga lang, tama nga sila na may kapalit yung comfort, yun is yung pera. So hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Ito yung Mazda 3 2005 model second hand dito sa Taiwan.